Masyadong maliit ang bahay sa lungsod. Hindi talaga tayo magkakasya roon. May 200 piso pa ako rito. Sapat na ito para sa gastusin mo pansamantala. Paano naman ang pensyon ko? Tay, ang pensyon mo. Hayaan mong si Zhao Dayong ang magpaliwanag. Ang perang iyon, ginamit na pambayad sa ika-58 kaarawan ng biyenan ko. Naibayad na bilang deposito. Kinuha mo ang pensyon ko. Para lang ipaghanda ng marangyang handaan ang biyenan mo. Huwag ka namang masyadong maramot. Nang mga nakaraang taon, nakikain ka sa amin. Nakatira ka sa amin. Ano naman ang masama kung kumuha kami ng kaunti sa pensyon mo? Tatay ko iyon. Ika-58 kaarawan niya. Kaya syempre dapat maging marangya. Ganyan din ba ang opinyon mo? Sa mga susunod na araw, kaarawan ng biyenan ko, magtiis ka muna ng kaunti. Magtiis ng kaunti. Pero kaarawan ko rin ngayon. Ika-60 kaarawan ko. Itinapon niyo ako pabalik sa lumang bahay. At binigyan lang ng isang kahon ng instant noodles. Para sa kaarawan ng biyenan mo. Kinuha mo ang pensyon ko. Para ipag-book siya ng handaan sa restaurant. Zhao Dayong. Sino ba talaga ang tunay mong ama? Bakit nakatunganga ka pa riyan? Gusto mo ba akong mabasa sa ulan? Ang lakas ng loob mong simangutan ako. Isang matandang ubani na 60 taong gulang na. Walang pera, walang pagkain. Hindi aabot ng 3 araw. Kusa ring gagapang pabalik iyan para magmakaawa sa atin. Tandaan mo ang sasabihin ko. Kapag hindi siya humingi ng tawad sa akin, hindi na siya makakatapak sa pintuan ng bahay natin habang buhay. Ang balo na tuyo na ng mahigit 10 taon. May buhay na nilalang pa pala sa loob. Tao. Pagkain. Kung makakaya mo akong kainin. Ibig sabihin ay may kakayahan ka nga. Lapastangan. Kanina lang ay napakatapang mo, di ba? Bakit ngayon ay tila nang hihina ka na? Sumuko ka na ba sa tadhana? 60 taong gulang na ako. Ngayong gabi, itinapon ako ng sarili kong anak. Pabalik sa lumang bahay. May kasamang isang kahon ng instant noodles. At 200 piso. Kahit ganoon, hindi ako sumuko sa tadhana. Isa kang dragon. Ano ang karapatan mong sumuko sa tadhana? Sayang ang laki mo. Akala ko ay isa kang dragon. Iyon pala ay isa ka lang ud. Ano? Ang sinabi mo. Matigas pa rin ang loob ng matandang ito. Ang salitang ud na sinabi mo ay nagpalaya sa akin mula sa aking mga takot. Ang hininga ng lupang ito. Ibinibigay ko na sa iyo. Mag-ingat ka. Ito ang kakayahang ibinigay sa akin ng dragon. Ang silong niya. Buhay pa ang mga ugat nito. Dahil sa kakayahang ito. Ang pera ay nasa ilalim lang ng aking mga paa. Tito Xuan, bakit napadpad ka rito sa akin? Ang 10 ektarya mong tiwangwang na lupa. Gusto kong umupa. Upa ako ng lupa. Tito Xuan, isang gabi ka palang nakabalik sa lumang bahay. Nagsisimula ka na agad mag-asikaso ng kung ano-ano. Sabihin mo kung magkano. 10 munang tiwangwang na lupa. 3,000 kada taon. Pero, kailangang isanla mo ang lumang bahay mo. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Pinaalis ka ni Dayong at pinabalik sa lumang bahay. Binigyan ka lang niya ng 200 yuan. Alam ng lahat ang tungkol dito. Ngayong gusto mong umupa sa lupa ko. Paano kung pagdating ng araw? Walang tumubo sa tiwangwang na lupa. Kanino ako hihingi ng bayad sa upa? Tito Xuan, kailangan ko ng kasiguruhan. Ang kontrata. Doon sa drawer ko. Kunin mo ang kontratang iyon. Tito Xuan, pag-isipan mo munang mabuti. Kapag hindi mo nabayaran ang upa sa takdang panahon, ang lumang bahay na iyon, magiging akin na. CJ, matigas talaga si Tito Xuan. Kuya Dafu, talaga bang may halaga ang lumang bahay niya? Gagawa ng daan sa nayon.
Kapag giniba na iyon sa hinaharap, sa tingin mo ba hindi ito magiging mahalaga? 10 munang tiwangwang na lupa. Puro bato naman ang ilalim. Wala siyang mapapatubo riyan kahit ano. Ang lumang bahay. Magiging akin din sa lalong madaling panahon. Ang tubig sa balon na ito ay kakaiba. Teka lang. Sa ilalim ng kagubatan ng ok na ito, may malaking biyaya rito. Kuya Dafu, hindi ba si matandang Zhao iyon? Tito Xuan, kailan nang pumirma ka ng kontrata sa upa ng lupa? Ngayon naman ay pumunta ka sa palengke para maglatag ng paninda. Walang may gusto sa mga ito sa lungsod. Kahit maghapon ka pang mag-abang dito, wala kang mapapala. Tito Xuan, hindi ka na nga pinapansin ng anak mo. Kaya huwag ka nang magpakapagod. Mabuti pa, ilipat mo na lang sa pangalan ko ang lumang bahay. Dahil nga walang nag-aalaga sa akin. Kaya kailangan kong magsumikap. Matigas pa rin ang pananalita mo. Ang isang basket mong ito ng mga ligaw na gulay. Kung may magbabayad niyan, nang higit sa 10 yuan, pupunitin ko ang kontrata at susunod ako sa apelyido mo. 80 yuan. Bibilhin ko ng lahat. Kuya, ang basket mong ito, hindi aabot sa 20 jin. Babayaran kita ng 1,600 yuan. 1,600. Para lang sa isang basket ng ligaw na gulay. Boss. Hindi kaya. Kasabwat ka lang na binayaran niya. Tito Xuan. Para lang maipagtanggol ang lumang bahay mo. Talagang gumawa ka pa ng ganitong palabas. Nakakita ka na ba ng kasabwat? Na naglalabas ng totoong pera para bumili ng totoong produkto. Kuya. Kuya, napakahusay ng mga produkto mo. 20 taon na ang nakalipas, nagtanim din ito ang tatay ko. Pero hindi kasing ganda ng sa iyo ang tinanim niya. Kuya. Sa susunod na may-ani ka, kukunin lahat ng Kyushi Restaurant. Kyushi Restaurant. Siya pala ang may-ari ng Kyushi Restaurant. Silly Kyushi. Nakabingwit ng mayamang kliyente sila Oshuan. Elmath, Lee, marunong kang tumingin ng magandang klase. May maganda pa akong produkto rito. Kumpol ng putik. Lao Oshuan, nasisiraan ka na ba ng bait sa hirap? Kumpol ng putik na hinukay sa lupa. Ipipilit mo pa sa kamay ng may-ari. Ito ay wild black truffle. Black truffle nga talaga. Nakakita na ako nito sa mga 5-star hotel. Daan-daan ang isa nito. Kuya, napakaganda ng kalidad nito. 800 ang maliit. At 1,500 naman ang malaki. Kukunin ko silang lahat. Kuya, hindi makatanggap ng bayad ang cellphone mo. Sumama ka na lang sa akin sa hotel para kumuha ng cash. CJ. 1,500 ang isa. Kung alam ko lang na sa ilalim ng tiwangwang na lupang iyon, ay may ganitong mga bagay. Sana hindi ko na pinarentahan sa kanya ang lupa. Kuya Xuan, 20,000. Pakibilang nga. Hindi na kailangan. Elmath, Lee, may problema po. Para sa Says Banquet bukas ng gabi. Pinuto ng 3 lumang supplier ang supply natin. Kung hindi dahil walang stock, bigla naman silang nagtaas ng presyo. Triple agad ang hinihingi nilang presyo. Naputol ba talaga ang 3? Kagagawa lang ng isang bagong bukas na private restaurant. Inagaw nila ang mga supply sa mas mataas na halaga. Kakatawag ko lang sa 7 o 8 supplier. Pero nakarating na ang mga siyi sa hotel. Kung hindi natin maihahanda ang mesa bukas ng gabi. Paano kung palitan na lang natin ang menu? Hindi pwede. Ang matandang ginoong iyon. Nag-request talaga ng mga totoong pagkaing gubat. Kapag pinalitan natin ang menu, parang sinira na rin natin ang reputasyon natin. Ako na ang magsusupply ng mga pagkaing gubat. Kuya, hindi lang ito usapin ng 1 o 2 basket. Dapat maganda at maayos ang kalidad. At kailangan ng maraming iba't ibang uri. Isang araw lang ang mayroon tayo. Sa nayon ng Longshui. Buong buhay akong nagtanim doon. Kaya alam ko kung anong bundok ang mayroon nito. At kung anong panahon tumutubo ang mga ito. Mas kabisado ko yan kaysa sa kahit sino. Ang bagay na ito, ipagkatiwala mo sa akin. Ihatid mo bago mag-alas 6 ng gabi bukas. Kapag naging maayos ang lahat, pipirma tayo ng pangmatagalang kontrata. Ito ang paunang bayad. Huwag kang mag-alala. Bago mag-alas 6.
Makakarating na ang mga ito. Tay, pumunta ka ba ngayon? Sa palengke. Nakita ka ng katrabaho ni Chunyan. Sinasabing naglalako ka raw doon ng mga gulay-gubat. Alam mo ba? Nagtatrabaho si Chunyan sa Kyushu Restaurant. Pumunta ka pa malapit doon para magbenta ng gulay. Kapag nakita ka ng mga katrabaho niya, nakakahiya ng sobra. Nakakahiya talaga. Kahihiyan ito. Nagtatrabaho ako ng marangal gamit ang sarili kong mga kamay. Kanino ako nagbibigay ng kahihiyan? Tay, sabi ni Chunyan, bawal kang magpakita. Malapit sa Kyushu Restaurant. Kung hindi, wag mo nang asahang. Makakakuha ka ng kahit isang sentimo sa amin. Kailan ba ako humingi sa inyo ng kahit isang sentimo? Tay, ikaw naman. Tito, nandito na tayo sa Kyushu Restaurant. Ernyu, maraming salamat sa iyo sa pagkakataong ito. Tay, bakit ka nandito? Pinapunta mo ba siya rito? Hindi ah. Kahapon sa telepono. Sinabihan ko na siyang huwag na huwag pupunta rito. Kahapon nagtayo ng sto sa palengke. Ngayon naman nanggugulo rito sa harap ng pinagtatrabahuhan ko. Talagang parang multo na hindi umaalis. Chunyan, huwag kang magsalita ng ganyan sa biyenan mo. Balay. Alam ko. Tungkol sa pensyon mo. Masama ang loob mo. Pero handaan ko ngayon para sa kaarawan ko. Pumili ka na lang ng ibang araw. Saka na lang natin pag-usapan. Pwede ba? Hindi na pwede sa ibang araw. Nandito ako para maghatid ng mga pagkaing gubat. Nangako ako kay Emeth, Lee, na ihahatid ang mga paninda bago mag-alas 6. Sinong Inas, Lee? Si Lee Kyushi. Chunyan. Sabi ng biyanan mo. Kilala raw niya si Lee Kyushi. Nakakatawa naman. Sino ba sa tingin niya si Emeth, Lee? Ang malaking boss ng Kyushi Restaurant. Paano ka makikilala ng isang tulad niya, isang matandang taga-bukid? Balay. Baka naman akala mo. Dahil lang nagtinda ka sa palengke. Pwede ka nang magpanggap na supplier ni Emes, Lee. Zhao Dayong. Patay ka ba? Nakatayo ka lang dyan at nanonood ng eksena. Tay, umalis na po kayo. Ilang beses ko bang sinabi sa telepono kahapon? Na bawal kang magpakita malapit sa Kyushu Restaurant. Wala ka talagang pinakinggan kahit isa. Gusto mo ba talaga akong mapahamak bago ka makontento? Sinong nagpapahamak sa iyo? Nandito ako para maghatid ng paninda. Balay. Kapag hindi ka pa umalis, tatawag na kami ng security guard. Zhao Dayong. Sinasabi ko na sa iyo ito ngayon pa lang. Handaan ngayon para sa kaarawan ng tatay ko. Kapag hindi mo pa siya pinalayas ngayon, magdidiborsyo tayo pag uwi natin. Wag naman, wag naman. Chunyan, wag kang magalit. Papaalisin ko na siya ngayon din. Tay, narinig mo ba? Umalis ka na, bilisan mo. Kung gusto niyang makipag-divorce sa iyo, makipag-divorce ka. Ano ang kinatatakutan mo? Tay, nagmamakaawa ako sa iyo. Umalis ka na, bilisan mo. Kulang sa supply ang supplier natin. Wala ring balita kay Kuya Laoshuan. Kung masisira ang hapag na ito, masisira ang 20 taong reputasyon ng Kyushu Restaurant. Elmath, Lee, nandito na ang tao. Sino ang dumating? Ang matanda po. Ang matandang nagbebenta ng silong niya. Kaya lang, hinarang siya ngayon ni Liu Chunyan. Kasama ang mga tauhan niya. Ang lakas ng loob ng Liu Chunyan na iyon. Napakalakas ng loob niya. Magsisimula na ang piging ng mga putahing gubat. Ang mga produkto ni Kuya Laoshuan. Ang tanging pag-asa natin. Ang apihin siya. Ay parang pag-api na rin sa akin kay Lee Kyushi. Sumama ka sa akin para sunduin siya. Zhao Dayong. Nagawa mo pa akong itulak. Pinalaki kita mula pagkabata. At ganyan mo pa ako susuklian. Hindi ko sinasadya. Sinasadya mo iyan. Ano ngayon? Zhao Dayong. Gusto mo pa ba tayong magsama? Magsisimula na ang piging para sa kaarawan ng tatay ko. Kung mag-aaksaya ka pa ng kahit isang segundo. Magkita tayo bukas sa tanggapan ng gobyerno para sa diborsyo. Tay. Chunyan. Nagtatrabaho ka rin naman sa restaurant na ito. Kung palalayasin ninyo ako. At sisihin kayo ni Emeth, Lee pagkatapos. Huwag kayong magsisisi. Gagamitin mo pa si Emeth, Lee para takutin ako. Tingnan mong mabuti. Ito ang lisensya sa accounting ng Kyushu Restaurant. 3 taon na akong nagtatrabaho rito. Kung kilala ka ba ni Emeth, Lee o hindi, tingin mo ba hindi ko malalaman? Guardia. Sandali lang.
Amoy putik. Mga kumpulang putik na hinukay sa lupa. Ito ba ang sinasabi mong pagkaing gubat? Mukhang mga uling. Ang ganitong uri ng basura. Nagawa mo pang dalhin sa isang 5-star hotel. Black truffle. Ang kumpulang putik na ito ay itinuturing mong black truffle. Nasisiraan ka na ba ng bait? Habang tumatanda ang matandang ito, lalong nagiging panggulo. Dayong, palayasin mo na ang tatay mo, bilisan mo. Bakit hindi ka pa kumikilos? Bitiwan mo ako. Nandito ako para maghatid ng mga produkto kay MS. Lee, nanggugulo ka lang dito. Nagpapanggap ka pang supplier. Kung babalik ka pa rito sa hotel para magpahiya, ipapabugbog at ipapabugaw kita palabas. Tigil! Emma, Lee, bakit po kayo mismo ang bumaba? Maliit na bagay lang ito. Ako na ang bahalang mag-ayos. Tabi. Liu Chunyan, ano ba talagang gusto mong gawin? Huwag po kayong magalit, Imes. Lee, palalayasin ko na po ang matandang ito ngayon din. Bakit nakatayo lang kayo riyan? Kumilos na kayo, bilisan ninyo. Pasensya na po, Yineth. Lee, tatay ko po siya. Nalilito lang po siya. Kaya nagdala siya ng mga ligaw na gulay mula sa bukid at nagkunwaring mga mamahaling sangkap. Ligaw na gulay ang tawag niyo riyan. Opo, Ina. Lee, ang matandang ito. Iginigit pa na ang mga kumpol ng putik na ito ay black truffle. At nagpapanggap pa na supplier niyo. Nakakatawa talaga. Papaalisin na po namin siya ngayon din. Sa tingin ko, kayo ang dapat kong papaalisin. Bulag ba ang mga mata niyo? Ito ay totoong black truffle. Emma, Lee, baka po nagkakamali kayo. Paano naman ito magiging black truffle? 3 taon ka ng accountant sa Kyushi Restaurant. Pero hindi mo man lang makilala ang black truffle. Ang handaan para sa mga ihisi ngayon ay kulang na lang sa mga mamahaling sangkap na ito. Hinarangan mo sila uswan sa labas ng pinto. Halos masira mo na ang Kyushi Restaurant ko. Ang reputasyon natin na 20 taon na. Emma, Lee, hindi ko po alam. Pasensya na po, Yineth. Lee, hindi ko talaga alam. Ito. Totoo nga palang black truffle ito. Paano nangyari iyon? Sisisantihin ka na. Emma, Lee, Ina, Lee, nagkamali po ako. Hindi ko talaga alam na black truffle pala ito. Siya, sinadya niyang hindi sabihin sa akin. Sinadya niyang ipahiya ako. Emma, Lee, bigyan niyo pa po ako ng isang pagkakataon. Kalagkarin niyo siya palabas. Emma, Lee, misunderstanding lang po ang lahat. Naparito lang po kami para kumain. Tama, misunderstanding lang. Manahimik kayo. Kayo. Hindi kayo karapat-dapat maging customer ng Kyushi Restaurant ko. Umalis kayo rito. Kuya, pasensya na po. Napasama ka pa sa gulo. Walang anuman. Sabi ko ihatid ko ng 6:00. Tingnan mo ang oras. Umabot pa naman, umabot pa. Bukod sa silongya at black truffle, meron ding termitomices mushrooms. Tito, napakahusay nyo talaga. Kuya, sa pagtulong mo sa Kyushi Restaurant ngayon, nailigtas mo kami sa malaking krisis. Kukunin ko lahat ng mamahaling sangkap na ito. Sa triple ng presyo sa merkado. Ang mga sangkap na dinala kanina. Natimbang na po. Triple ng presyo sa merkado. Ang kabuuan ay 280,000 yuan, pakicheck po. Pakicheck po. Kuya, ito ang kontrata para sa pangmatagalang kooperasyon. Sa susunod na may supply ka. Basta't walang problema sa kalidad. Kukunin ko lahat kahit gaano pa karami. Kaya lang sa susunod na maghatid ka, huwag mo nang ilagay sa sako. Ang mahalaga sa mga ganitong sangkap ay ang pagiging sariwa nito. Kanina ang cellphone mo. Nabasag ng 2 bastos na iyon. Nagpakuha ako ng bago para sa iyo. Ito ang pinakabagong modelo ng cellphone. Siguradong nagkakahalaga ito ng higit sa 10,000. Emma, Lee, napakamahal naman ito. Tinulungan mo ang Kyushi Restaurant. At nailigtas ang reputasyon ng hotel. Mas mahalaga pa ito kaysa sa daan-daang cellphone. Huwag ka nang mahiya, tanggapin mo na ito. Kasalanan ng matandang iyon. Nagdala pa ng kung anong ligaw na gulay. Sinasadya kaming paglaruan. Sinira ang handaan para sa kaarawan ninyo. Pero, kahit walang handaan, hindi dapat mawala ang regalo sa kaarawan. Tay, ano ang tingin niyo sa kotsing ito? Ito na lang. Ang kotsing ito, hindi yata mura to. Mura lang po pagkatapos ng mga discount. Nasa 40,000 lang. Pagkatapos nito, magagamit nyo na ito papuntang trabaho. Iwas sa init at ulan. Kaarawan nyo naman ngayon. Basta masaya kayo. Huwag nyo nang isipin kung mahal o hindi. Ako na ang bahala sa bayad. Bakit ikaw na naman? Parang multo na sunod ng sunod. Kahit saan na lang, nakakasalubong ka.
Napakamalas talaga. Tay, kanina lang sa Kyushu Restaurant. Ipinahiya mo na kami ng husto. Pati trabaho ni Chunyan nawala dahil sa iyo. Ngayon naman, sinusundan mo na naman kami. Ano ba talagang gusto mong gawin? Sinong sumusunod sa inyo? Nandito ako para bumili ng sasakyan. Nasaan ang refrigerated truck? Tito, dito po tayo. Bibili ng sasakyan. Marunong din palang magbiro ang matandang ito. Ang mga sasakyan dito, lahat nagkakahalaga ng libo-libo. May pera ka ba para doon? Isang magsasaka lang naman. Bakit kailangan pa ng refrigerated truck? Bumili ka na lang ng tricycle. Pwede na yon para sa iyo. Huwag ka nang magpahiya ng sarili mo rito. Ang isang refrigerated truck, hindi bababa sa 70,000 hanggang 80,000. Sa ARC ka kukuha ng pambili. Kung kailangan mo talaga ng sasakyan. Yung lumang e-bike ng biyanan ko na pinalitan na. Kunin mo na lang at gamitin. Sinong may gusto sa e-bike mo? Refrigerated truck ang gusto ko. Mga mapangmata kayo sa kapwa. Magkano ang isang ito? Tito, ang refrigerated truck na ito. Nagkakahalaga ng 78,800 para sa standard model. Kung gusto niyo po ng hulugan, aasikasuhin ko na po agad ang mga papel. Huwag hulugan. Cash ko babayaran. Matandang to. Kung mababayaran mo yan ng buo ngayon, at maiuwi ang kotsing yan, ihahampas ko ang ulo ko rito hanggang sa mamatay. Balay. Ikaw talaga. Huwag ka na kasing magyabang. 80,000. Nakakita ka na ba ng 80,000 cash? Kung ano ang hitsuran yon? Tay, pwede ba huwag ka nang magpahiya ng sarili mo rito? Sinong nagsabing wala akong 80,000? Ang daming cash nito. Saan mo ito nakuha? Siyempre. Pinaghirapan ko ito gamit ang sarili kong mga kamay. Sinabi mo kanina na ang sasakyang ito ay nagkakahalaga ng 78,800. Heto ang 80,000. Ang sukli. Sa iyo na bilang tip. Maraming salamat po, Tito. Aasikasuhin ko na po agad ang mga papel. Sino ang bumili ng bagong sasakyan? Tito Laoshuan. Ikaw nga talaga yan. Pupunta ako sa Kyushu Restaurant ngayong hapon. Dati ay nakikisakay lang ako sa tricycle ko. Pero ngayon, nakasakay na ako sa refrigerated truck. Laoshuan. Yumaman ka na yata. Dafyu. Ito ang bayad sa renta para sa 10 ektaryang tiwangwang na lupa. Laoshuan. Hindi ko na paupahan ang lupang iyon. Hindi na paupahan. Gusto mong bawiin ang kontrata. Eksakto. At saka, dala ko na rin ang 30,000 yuan. Bilang multa sa pagbawi ng kontrata. Nakasulat ng malinaw sa dating kasunduan. Na kung sino man ang bumawi sa kontrata, ay magbabayad ng 10 beses na multa. Gusto mo lang makuha ang mga ugat ng silongya sa ilalim ng lupang iyon, di ba? Sasabihin ko sa iyo ng tapat. Ang mga silongya sa tiwangwang na lupang iyon ay naani na lahat. Wala ring silbi kahit bawiin mo pa ang lupa. Laoshuan. Ang ganyang mga salita. Ibola mo na lang sa iba. Huwag mo akong subukang lokohin. 10 ektaryang lupain. Paanong masasabing ubos na agad? Huwag kang makipag-utakan sa akin. Ibalik mo sa akin ang lupa. Narito na ang pambayad sa multa. Laoshuan. Ngayon, pipirma ka man o hindi. Kailangan mong pumirma. Bilis. Dafyu. Sa ilalim ng lupang iyon, wala na talagang natira kahit ano. Huwag nang maraming satsat, pumirma ka na. Mabuti at natauhan ka rin. Sana pumirma ka na agad para tapos na. Sinasayang mo lang ang oras ko. Darating na ang swerte ko. Nakapagtataka, bakit wala akong makita? Dito mismo sa lupang ito nakahukay sila Laoshuan. Ng mga silongya at black truffles. Bakit noong ako na ang naghukay? Ay wala nang lumalabas. Laoli. Dalhin mo rito ang excavator mula sa construction site. Magbabayad ako ng dagdag. Hukayin mo ng maigi sa garin mo. Hindi ako naniniwala na kahit hukayin ko pa ng malalim ay wala akong makikita. Hindi, impossible ito. Gumastos ako ng 30,000 yuan. Para lang mabawi ang lupang ito. Imposibleng wala talagang laman. Dafyu. Sinabi na nila Oshuan na wala ng laman sa ilalim. Pero ayaw mong maniwala.
Nabulag ka na ng pera. Ang aking mga silong niya. Ang aking mga black truffle. Lao Xuan, niloko mo ako. Lao Xuan. Niloko mo ako. Wang Dafu. Huwag kang magagawa ng gulo rito. Kakasabi lang ni Tito Lao Xuan kanina. Nawala ng laman ang lupa. Pero nagmatigas ka. Ngayon, ano na namang gusto mong mangyari? Dafu, huwag kang mag-iskandalo. Tito Lao Xuan. Nagkamali ako. Dapat ay nakinig ako sa inyo. Iyong 30,000 yuan na iyon. Wala ka ba talagang hiya? Akala mo ba mababawi mo pa ang sinabi mo? Nakasulat na ito sa pinirmahang kontrata ng pagbawi. Gusto mo pa bang bawiin ang usapan? Nga, Dafu. Kung tunay kang lalaki, dapat marunong kang tumanggap ng talo. Tito Xuan. Pakiusap, parang awa mo na. Nabulag lang talaga ako ng kasakiman sandali. Ang 30,000 yuan ay ang multa mo sa kontrata. Hindi na ito pwedeng ibalik. Pero, may mungkahi ako. Ipaarkila mo ulit sa akin ang 10 munang tiwangwang na lupa. At ibalik ito sa akin. Kasama ang mga nakapaligid sa tiwangwang na lupang iyon. Tulad ng kagubatan sa bundok, palaisdaan at palayan. Na may kabuang 100 mu. Aarkilahin ko ang lahat sa halagang 30,000 yuan. Hay, hindi pwede yan. Walang problema sa 300 bawat munang kagubatan. Pero ang aking palaisdaan at palayan ay may mataas na kalidad. Hindi bababa sa 600 bawat mu. Ayaw mo ba? Kung ganoon, wag na lang. Wag naman. Payag na ako. Kapitan. Sandali lang. Bukod sa 100 mu ni Wang Dafu. Gusto ko pang umarkila sa nayon ng 200 mu ng kagubatan sa bundok. Para kontratahin ang buong bundok. At magtanim ng mga mamahaling produkto ng bundok. Lao Xuan, 60 taong gulang ka na. Kabili mo lang ng sasakyan. Ang pangungontrata sa bundok ay nagkakahalaga ng 10,000 yuan kada taon. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Matandang Xuan. Nasa hukay na ang kalahati ng katawan mo. Ano pa ang pinagkakaabalahan mo? Mag-ingat ka, baka maubos pati ang pambili mo ng kabaong. Na naman. Sa ganyang edad, hindi ba mas mabuting mamuhay ng tahimik at payapa? Sa mismong araw ng aking ika-60 kaarawan, itinapon ako ng aking anak pabalik sa lumang bahay. Nag-iwan lang siya ng isang kahon ng instant noodles. At 100 yuan. Sinasabi ninyong matanda na ako. Na nasa hukay na ang kalahati ng katawan ko. At dapat na lang maghintay ng kamatayan. Ako, si Lao Xuan, ay hindi naniniwala sa ganyang katwiran. Ano naman kung 60 taong gulang na ako? Ang edad na 60 ay ang pinakamagandang panahon para magsumikap. Tama si Tito Xuan. Ang 60 taong gulang ay ang tamang panahon para magsumikap. Sige na nga. Ibibigay ko na sa iyo ang 200 munang kagubatan sa bundok. At magtayo ng homestay. Hindi pwede. Kapitan. Tay, hindi mo pwedeng pirmahan ito. Tay, matanda ka na. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Paano kung may mangyaring masama sa iyo? Ano na lang ang mangyayari sa amin ni Dayong? Nga naman, Tay. Kung may mangyaring masama sa iyo, ano na lang ang gagawin ko? Ano ba talaga ang gusto ninyong mangyari? Ibigay mo sa akin ang pera para sa pangungontrata ng bundok. At isauli mo ang refrigerated truck. Para makabalik na tayong buong pamilya sa lungsod. At mamuhay ng masaya at magkasama. Tama, Tay. Mula ngayon, aalagaan ka na namin ni Dayong. Aalagaan ako. Ang itapon ako pabalik sa lumang bahay ba ang tinatawag ninyong pag-aalaga? O baka naman, gusto niyo lang talagang makuha ang pera ko. At pagkatapos ay sasama sa inyo pabalik sa lungsod. Para magpatuloy na magtrabaho na parang kalabaw at kabayo para sa inyo. At kapag dumating ang araw na hindi kayo masaya, sa kanyo ako muling sisipain palayo. Tay, wag naman po kayong magsalita ng ganyan. Ginagawa ko lang naman ito para sa ikabubuti ninyo. Kalokohan. Zhao Dayong. Huwag ka nang mangarap. Ang perang ito, hindi ko ibibigay sa inyo. Tapatan na tayo, Tay. Kapag ibinigay niyo ang pera, pamilya pa rin tayo. Kapag hindi na namin kayo ituturing na ama. Tama. Sa hinaharap, tumandaman kayo, magkasakit o mamatay. Wala na akong pakialam. Hindi ka namin aalagaan hanggang sa huling sandali. Hindi niyo ako ituturing na ama. Hindi ko rin kayo gustong ituring na mga anak. Kayong dalawang walang utang na loob. Wala akong pakialam kung sino kayo. Ang bundok na ito. Talagang upahan ko ito. Dahil ayaw mo talagang makinig. Kuya Dayong, ate. Sobra na kayo. Si Tito Xuan sa nakalipas na mga taon.
Nagpakapagod para sa inyo na parang hayop. Paano niyo siya nagagawang tratuhin ng ganyan? Lao Xuan, bakit hindi mo nalang kanselahin ang pag-upa sa lupang ito? Magpamilya kayo, walang problemang hindi mapag-usapan. Makinig ka na lang sa mga anak mo. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Magpahinga ka na lang at mag-enjoy sa pagtanda. Kung magpumilit ka, paano na lang kapag nakaratay ka na sa banig ng karamdaman sa hinaharap? Maagang pumanaw ang nanay mo. Mag-isa kitang itinaguyod at pinalaki. Pinag-aral kita. Nagbenta ako ng lupa. Nagbuhat ng semento sa construction site. Para lang makalikom ng paunang bayad para sa iyo. Nagsilbi sa inyo na parang alipin. Ngayon, gusto mo akong layas. Mula ngayon, wala na akong anak na tulad mo. Napakalupit ng matandang ito. Pinutol talaga ang relasyon ng ganoon na lang. Mukhang hindi na natin mababawi ang perang iyon. Ano nang gagawin natin ngayon? Hindi ba't gustong magtanim ng matanda ng mga pagkaing bundok? Magtatanim din tayo. Boss Kian. Ernyu. Tito Xuan. Gusto ko pong magtrabaho kasama kayo. Gusto ko pong matutunan ang sining ng pagtatanim ng kabuti mula sa inyo. Kahit walang sahod, ayos lang po. Akyat na tayo sa bundok. Sige po. Lao Xuan. 3 buwan ka nang nagpapakapagod. Anong kayamanan ba ang naitanim mo? Takip na takip ah. Baka naman walang laman sa loob. Sa loob ng 3 buwan. Baka mga damong ligaw lang ang naitanim mo. Bakit pa kayo nag-iingay riyan? Sinasabi ko sa inyo. Malaki ang ani ni Tito Xuan sa pagkakataong ito. Malaking ani. Sa tingin ko, malaking pagkalugi ka mo. Si Lao Xuan ay isang magsasaka lang. Sinwerte lang sa kagubatan. Nakapulot ng kaunting kabuti. At ngayon ay nangahas ng umupa ng bundok para magtanim ng mga pagkaing bundok. Kung hindi siya malulugi, sino pa ba? Ernyu. Huwag mong masamain ang mga sinabi ni Wang Dafu. Kayo ni Lao Xuan. 3 buwan na kayong nagpapakahirap. May napatubo ba talaga kayo o wala? Siyempre, may napatubo kami. Lao Xuan. Sabi mo may napatubo kayo. Hawiin mo nga ang takip na iyan. Para makita ng lahat. Akala mo ba ganoon lang kadaling buksan? Mahalaga ang mga itinanim ko. Hindi pwedeng madumihan. Lao Xuan. Sa tingin ko talaga, wala kayong napatubo kahit ano. Nagpapanggap ka lang na may alam. Kung walang napatubo, sabihin mong wala. Huwag ka nang magmayabang. Sabi ng isa sa inyo, nagpapanggap lang ako. Sabi naman ng isa, nagmamayabang ako. Pero paano kung may napatubo talaga ako? Anong gagawin ninyo? Kung may napatubo ka talaga, tatawagin kitang lolo. Pero kung wala, kailangang ibalik mo sa akin ang lupang tiwangwang. Ang palaisdaan. Pati na ang ilang dosenang ektarya. Ng magandang lupang sakahan. Ibalik mo lahat sa akin. Iyon pala ang balak mo sa akin. CJ, ipakikita ng matandang ito. Para mamulat ang inyong mga mata. May napatubo nga talaga. Napakagandang mga kabute. Mas malaki pa ito kaysa sa mga nasa palengke. Ang galing talaga nila Oswan. May tunay nga siyang kakayahan. Sino nga ulit ang nagpupumilit kanina? Na maging apo ni Tito Laoswan? Lolo. Wala akong apo na kasing tanda mo. Tayo na. Oras na para ihatid ang mga pagkaing gubat sa Kyushu Restaurant. 3 supplier ang sabay-sabay. Na nagpadala ng liham ng pagwawakas ng kontrata. Lumipat sila at pumirma sa Zwixian Restaurant. Si Kian ba iwan na naman? Siya ang nang-agaw ng mga ihi noong nakaraan. At siya pa rin ngayon. Ang mga bisita ngayong gabi ay mga eksperto mula sa Provincial Academy of Agricultural Sciences. Gusto talaga nila ng mga pagkaing gubat. 1 linggo nang nakatakda ang menu. 12 putahing gubat. Hindi pwedeng may kulang kahit isa. Nasaan ang ibang tao? Hindi rin sila makontak. Puro voicemail ang mga telepono nila. Sa ginawang ito ni Kian ba iwan? Talagang gusto niya tayong patayin sa gipit. Bakit hindi natin hanapin si Tito Laoswan? 3 buwan na niyang inaalagaan ang bundok. 3 buwan. Ang unang batch ng mga kabute. Kahit pilitin pang tumubo. Baka hindi pa rin pumasa ang kalidad. Elmath, Lee. Magandang balita. Masagana ang unang ani ng mga kabute. Dinala na namin ang mga paninda rito. Nasaan kayo? Nasa ibaba lang. Sa Kyushu Restaurant. Ang mga kabuting ito. Siksik ang mga tangkay. At malulusog ang mga payong. Kumpara sa 3 supplier na iyon.
Mas mataas ang kalidad nito ng higit sa isang antas. Kuya Laoshuan, ang kalidad nito, kumpara sa lahat ng nakita ko, ay mas maganda pa sa kahit anong batch. Paano mo ito nagawa? Swerte lang, basta ko lang itinanim. At higit sa lahat, maganda ang lupa sa nayon ng Longshui. Kuya Xuan, masyado kang mapagpakumbaba. Unang beses mo palang magtanim ng mga pagkaing gubat. Pero napalaki mo ito ng ganito kaganda. Hindi lang ito dahil sa simpleng swerte. Kuya Xuan, sa pagkakataong ito, malaki ang naitulong mo sa akin. Ang handaan para sa mga eksperto mamayang gabi ay may pag-asa na. Kuya Xuan, ang buong sasakyan na ito ng mga pagkaing gubat ay bibilhin ko sa dobleng presyo sa merkado. 800,000 yuan. Masyadong marami iyan. Hindi iyan marami. 2 beses mo nang tinulungan ang Kyushu Restaurant. Karapat-dapat lang iyan sa iyo. Mayroon pa akong gustong ibigay sa iyo. Inorganisa ito ng kagawaran ng agrikultura ng probinsya. Isang pagtitipon para sa pagpapakilala ng mga pagkaing gubat. Lahat ng mga supplier ng pagkaing gubat sa buong probinsya, mga distributor at mga may-ari ng restaurant, ay darating doon. Napakahusay ng kalidad ng iyong mga pagkaing gubat. Ang kulang na lang ay tatak at merkado. Ang imbitasyong ito ay makakatulong sa iyo na makilala ang mga pagkaing gubat ng nayon ng Longshui. Napakagarbo naman ito. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaking okasyon. Dito ba talaga natin ibebenta ang mga pagkaing gubat ngayon? Mag-relax ka lang. Isipin mo na lang na namamalengke tayo. Sinasabi ko na nga ba kung sino ang mayabang na nagsasalita? Na ginagawang palengke ang pagtitipong ito. Kayo pala iyan. Tay, bakit kayo napunta rito sa pagtitipon? Ang mga sumasali rito ay mga sikat na kumpanya sa industriya. 3 buwan pa lang kayong nag-arkila ng bundok. Hindi pa nga ganap na lumalaki ang unang batch ng mga kabuti ninyo. Bakit nakikisali pa kayo rito? Chunyan, siya ba ang biyenan mo? Boss Kian, huwag ninyong sabihin iyan. Pinutol na ng matandang iyan ang relasyon sa amin. Ayaw na niya sa kanyang anak. At manugang. Kalokohan. Kayo kaya ang pumilit kay Tito Xuan na pirmahan ang kasunduan ng pagputol ng relasyon. Sino ba namang hindi magagalit kung ayaw niyang ibigay ang pera? Sa amin para kami ang mag-alaga. Gusto pa niyang mag-arkila ng bundok para magtanim. Ngayon naman, nakikigaya pa siyang sumali sa pagtitipong ito. Hindi pa nga natin alam kung ang unang batch ng mga kabuti mo ay hinog na o hindi. Kahit sa pagsusuri pa lang ng mga kwalifikasyon. Siguradong hindi ka na makakapasa. Pagsusuri ng kwalifikasyon. Seryoso ba? Kahit iyan ay hindi mo alam. Pero naglakas loob ka pa ring sumali sa malaking pagtitipon na ito. Hindi ko talaga alam. Kung sasabihin ko bang masyado kang matapang. Oh, masyadong makapal ang mukha mo at walang alam. Para makasali sa pagtitipon, bukod sa imbitasyon, kailangan din ng sertipikasyon ng pinakamababang kwalifikasyon na nagkakahalaga ng 100,000 yuan. Mayroon ka ba niyan? Bakit? Hindi mo mailabas. Pambili ng kotse, pang-arkila ng bundok at pagpapatayo ng greenhouse. Ang kaunting ipon mo para sa libing matanda. Matagal nang naubos, di ba? Tay, tara na. Kung wala kang mailabas na pera, huwag ka nang mapahiya rito. Maraming malalaking negosyante ang nakatingin. Kung makapal ang mukha mo, ako ay may kahihiyan pa. Sa mundong ito, kailangan ng koneksyon at kakayahan. Ang pagtitipong ito ay hindi para sa kahit sinong hampas lupa lang. 200,000, di ba? Mayroon ako. Ang galing mo ring magpanggap ah. Hindi ako naniniwala na may 200,000 talaga sa card mo. Ginoo, pasado po ang inyong verifikasyon. Dito po ang daan para sa ese. Impossible. Ginamit niya ang lahat ng pera niya para arkilahin ang bundok. Paano pa siya magkakaroon ng natitirang pera? 800,000. Paano nangyari iyon? Saan siya kumuha ng 800,000? Ano naman kung may 800,000 siya? Ngayon ang araw ng pagtatanghal. Nandito ang mga mamimili mula sa buong lalawigan. Kung wala siyang maibentang kahit isa, doon siya talaga mapapahiya. Magaling ang pagkakasabi. Umakyat ka sa entablado at ipakita sa kanila kung ano ang tunay na imported na uri ng kabute. Mga ginoo at ginang. Ang morel ng pamilya Kian. Mula sa laboratorio ng Bordeaux sa Pransya. Ito ay imported na binhi. Ang kapal ng mycelium nito, ayon sa pagsusuri ng mga tumpak na instrumento mula sa Alemanya, ay umabot sa 3,700 hibla bawat kubikong sentimetro. Ang mga karaniwang morel naman, ay hindi man lang umabot sa 1,000. 3,700. Ang datos na ito ang pinakamataas sa industriya. Bukod dito, gumamit din kami ng tumpak na sistema ng pagpapataba.
Isang napakatumpak na sistema ng pagpapataba. Ang proporsyon ng amino acid na dumaan sa 12 yugto ng pagpapahusay. Kaya ang panahon ng pagtubo ng kabute ay napabilis ng 30%. At ang dami ng ani ay tumaas ng 50%. Ang mga numero na mismo ang nagpapatunay. Bawat piraso ay garantisadong di kalidad. Diyos ko! Ganito ba talaga kabango ang kabute? Ang hitsura, ang datos. At ang bango. Lahat ay natatangi. Ang pamilya Kian niya ang nangunguna sa industriyang ito. Hindi na sayang ang punta natin dito. Tito, anong nangyari? Para sa mga kabute ng pamilya Kian. Mag-order muna ako ng nagkakahalagang 2 milyon. Sa ganda ng kalidad na ito, siguradong kikita tayo. Dagdagan pa ng 800,000. Basta may regular na supply buwan-buwan. Ikaw na ang magtakda ng presyo. Huwag kayong mag-agawan. Huwag kayong mag-agawan, ang aming chain restaurant ay gustong pumirma ng eksklusibong kontrata para sa 12 sanggay sa buong lalawigan. Eksklusibong kontrata. Salamat po sa inyong tiwala at suporta. Ang mga produkto ng pamilya Kian ay hindi kayo bibigyan. Tay, tingnan ninyo. Ito ang kabuteng Kian. Sa loob lang ng ilang minuto, nakaipon na ng 320 unit ng order. Nasaan ang kabut ninyo? Ilabas ninyo. Kung hindi ninyo mailabas, umalis na kayo at bumalik sa nayo ng Longshui para doon mamatay. Sino ba ang matandang iyan? Tinatawag siyang tatay ni Manager Liu. Biyanan pala siya ni Manager Liu. Swerte lang ang matandang iyan. Nakapulot lang ng ilang mamahaling kabute sa bundok. Kaya kumita ng kaunting pera. Ngayon, lumaki na ang ulo niya. Gusto pa niyang makigaya sa iba na mag-asikaso ng malakihang pagtatanim sa bundok. Dahil doon, pumirma pa siya ng kasunduan na itakwil ang sariling pamilya. Nasisiraan na ba siya ng bait? Sa tanda niyang iyan na malapit ng mamatay. Ano ba ang alam niya sa pagtatanim ng mga mamahaling kabute? Pumunta pa talaga siya rito sa promotion event. Hindi ba naghahanap lang siya ng kahihiyan? Matanda. Nasaan ang kabuti mo? Ipakita mo sa amin para makita ng lahat. Ang kabut ko ay hamak na mas maganda kaysa sa kabuting Kian. At hindi lang iyon. Mas mabuti ito ng 10 beses kaysa sa kabuti niya. 10 beses na mas mabuti. Narinig ninyong lahat. Sinabi niyang ang kabuti niya ay 10 beses na mas maganda kaysa sa kabuting Kian. Ang kabuting Kian ay mula sa imported na binhi mula sa Pransya. Pinalaki sa malinis at kontroladong temperatura. Sinuri gamit ang mga modernong makinarya mula sa Alemanya. Kontrolado ang init, basa at kapal ng kabute. At may siyentipikong pamamahala sa bawat hakbang. May tamang pagpapataba. At napatunayan ng mga datos. Kaya huwag mong sabihing 10 beses na mas maganda. Dahil kung mapapantayan mo lang kami, may tuturing na itong isang himala para sa iyo. Hoy, matanda. Napakalaki ng mga sinasabi mo. Pero nasaan ang produkto mo? Huwag mong sabihing natatakot ka ring umakyat sa entablado. Nga. Madali lang namang magyabang. Baka mapilipit ang dila mo sa pagsisinungaling. Isa na namang payaso. Sanay na ako sa mga ganyang eksena. Sinong nagsabing natatakot kaming umakyat? Ito ang dragon patterned moral. Isang lokal na uri na pinaganda mula sa bundok ng Longshui. Itinanim ito sa natural na lupa ng kagubatan. At diniligan gamit ang tubig mula sa sinaunang bukal. Ginaya namin ang natural na kapaligiran nito. Ito ang kabuting itinanim ko. Itinanim sa natural na lupa at diniligan ng tubig bukal. Kahit gaano pa kaganda ang kwento mo. Kitang-kita naman ang hitsura nito. Paano iyan maikukumpara sa kabuting Kian? Kahit pagandahin pa ang lokal na binhi, hindi pa rin ito mapapantayan. Ang imported na binhi mula sa Pransya. Iba talaga ang kalidad ng lahi. Kaya pala sinabi mong 10 beses na mas maganda. Dahil ganito lang pala ang kalidad niyan. Nagsasayang lang tayo ng oras. Magdaragdag pa ako ng 300,000. Ako rin, magdaragdag ako. Imported na binhi mula sa Pransya at siyentipikong pagtatanim. Ito ang totoong may kalidad. Maraming salamat sa inyong suporta. Ang kabuang halaga ng order ngayon para sa Kians Morel ay 2.76, 250 yuan, 4.5 milyon, 150 yuan, 11 yuan, 726. Nakikita mo ba ng malinaw? Ang sinasabi mong 10 beses na mas maganda. Kahit isang order ay walang bumibili. Tay, matagal ko nang sinabi sa inyo. Natiyak na lulugi lang ang pagtatanim ng mga kabute mula sa bundok. Sa tanda ninyong yan, bakit nagpapakahirap pa kayo? Sinasabi niyo pang ang mga kabuting itinanim niyo ay 10 beses na mas maganda kaysa kay Boss Kian. Napakayabang niyo talaga. Sa lagay mong yan, umuwi ka na lang habang maaga. Tapos ka na bang magsalita? Ano? Sinasabi mong magaling ang imported na binhi niyo mula sa Pransya. Pero nakalimutan mo na ang tatay mong ito ay buong buhay na nagbubukid. Kung ano ang magandang kalidad. Ang mga mata kong ito ay mas tumpak pa kaysa sa mga makina ninyo. Ang mga kabuti ko ay walang pestisidyo.
Hindi binabad sa tubig at walang anumang kemikal. Pero ang pamilya Kian nyo ay tiyak na iba. Anong ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang may problema ang mga kabuti ko? Ang totoong magandang kabuti ay hindi takot pakuluan. Lalaban ka ba sa isang pustahan? Pustahan. Lao Xuan. Alam mo ba kung ano ang sitwasyon ngayon? Ang mga order para sa kabuti ng pamilya Kian ay umabot na sa 4,500,000. Habang ang sa iyo, wala pang kahit isang order ang nabibenta. Ano ang ipangpupusta mo sa akin? Bakit naman kita papatulan? Napakamatigas talaga ng ulo ng matandang ito. Ganyan na nga ang lagay, ayaw pa ring sumuko. Takot ka ba? Ang order na nagkakahalaga ng 4,500,000. Baka mawala lang sa isang pakulo. Hindi ba't sinabi mo na walang katapat ang imported na binhinyo mula sa Pransya? Pero kahit pakuluan lang, hindi mo magawa. Kung talagang walang problema ang mga kabuti mo, bakit hindi mo subukang pakuluan? Baka naman may itinatago ka. Makipagpustahan ka sa kanya. Ano ba ang magagawa ng isang pakulo lang? Para manahimik na ng tuluyan ang matandang iyan. CJ, pustahan kung pustahan. Para matanggap mo ang pagkatalo mo. Pero ako ang magpapasya kung ano ang pusta. Kapag natalo ka, aalis ka na sa industriya ng mga kabute. At ang bayad sa pagrenta ng bundok walang bawas na. Iaabot mo nang may paggalang sa harap namin ni Dayong. Pero paano kung kayo ang matalo? Anong gusto mong mangyari? Ikaw at si Zhao Dayong, sa harap ng lahat ng tao rito, ay hihingi ng tawad sa amin ni Ernyu. Nang nakaluhod. CJ, hindi ako naniniwalang matatalo ako. Diyos ko, ang bango nito. Napakagandang klase ng dragon patterned morel. Magdaragdag ako ng 500,000 pa. Pumirma na tayo ngayon din. Ililipat ko na ang paunang bayad. Boss Kian, ibenta mo sa akin ang batch na ito. Nakita mo ba, matanda? Ang mga order ng pamilya Kian namin. Ang mga order ng pamilya Kian namin ay umabot na sa 5,200,000. Kahit amoy man lang. O kahit kaunting singaw, wala. Kanina pa pinakukuluan pero walang nangyayari. Hindi nga talaga pwede ang lokal na binhi na ito. Sumuko ka na, matanda. Ang bango ng kabute ng pamilya Kian ay kalat sa buong paligid. Paano mo iyan maikukumpara? Tay, nagmamatigas pa rin kayo riyan. Nakita niyo ba? Iyan ang tinatawag na kabute. Ang mga bagay na pinalaki mo sa bulok na lupa. Mula sa tubig ng balon mo ay basura lang. Tito, ang sumuko ngayon ay masyado pang maaga. Magdagdag pa ng 300,000. Magdadagdag pa ako ng 500,000. 6 na milyon. Ang mga order para sa Kian mushrooms ay lumampas na sa 6 na milyon. 6 na milyon. Paano naman ang sa iyo? Wala kahit isang kusing. Tay, sumuko ka na. Ibigay mo na ang pera. Para hindi ka na masyadong mapahiya. 6 na milyon laban sa wala. Kailangan pa ba nating maghambing? Tapos na ang oras. Anong oras? Ang oras para sumuko kayo. Dumating na ang oras para tanggapin niyo ang pagkatalo. Napakabango, napaka-espesyal ng amoy na ito. Parang hamog sa umaga sa kabundukan. Na dumadampi sa ibabaw ng kabute. Sariwa at malinamnam. Nagmumula ito sa kalderong iyon. Ang bango nito, kumpara sa sabaw ni Boss Kian, ay mas dalisay pa. Sandali, anong amoy ito? Napakabaho, saan galing ang bahong iyan? Sa kalderong iyon. Sa kaldero ng mga Kian. Anong nangyayari? Impossible. Hindi ito maaari. May ilan, para bumango at magmukhang sariwa, ay naglalagay ng mga additive at pampabango. Binabad ng paulit-ulit. Sa simula ng pagluluto, mabango. Pero kapag matagal ng pinapakuluan, lalabas ang tunay na baho. Nagsisinungaling ka. Ang bawat kabute ng mga Kian ay may test report. Kung nagsisinungaling man ako o hindi, ipasuri natin ito sa mga tauhan dito. Boss Kian. Boss Kian. Tumakas na si Boss Kian. Bakit siya tatakas? Ang pamilya Kian. Ang mga morel ng mga Kian. May labis na pesticide residue. Ang dami ng additives ay 3 beses na lampas sa limitasyon. Hindi ito pumasa sa food safety standards. Impossible. Labis na pesticide. Additives na lampas ng 3 beses. Kayong mga Kian, pinaglalaruan niyo ang buhay ng tao. Ibalik ang pera. 5 milyon. Ibalik niyo na ngayon din. Hindi ko alam. Totoo, wala talaga akong alam. Bakit lalong bumabango ang amoy na ito?
Ito. Hindi ito ordinaryong moral. Jinling moral. Hindi. Ito ay mas mainam pa kaysa sa Jinling Morel. Isang uri na may mas mataas na kalidad. Kuya, magkano ang benta mo sa kabuting ito? Bibilhin ko na ang lahat, pakyawin ko na. Huwag kang pumirma sa kanya, sa akin na lang. Kahit anong presyo, ibibigay ko. Kahit anong presyo para sa pangmatagalang kontrata. Huwag magmadali, huwag magmadali. Isa-isa lang, dahan-dahan. 3 milyon. 10 milyon. Gusto ko ng 10 milyon. 10 milyon. Dayong. Saan nyo balak pumunta? Dayong. Saan nyo balak pumunta? Kay. Zhao Dayong. Ang kabuuan ng ating mga order ay lumampas na sa 10 milyon. Nanalo tayo sa pustahang ito. Kung sino ang talo, dapat tumanggap ng pagkatalo. Siyempre, tatanggapin ko. Sa pagtitipong ito para sa mga produktong bundok. Tinalo mo ang pamilya Kian. Ikaw ang karapat-dapat na hiranging hari ng mga produkto ng bundok. Kayong dalawa. Anong masamang balak na naman ang iniisip nyo? Tatay. Ngayong nakuha nyo na ang titulong hari ng mga produkto ng bundok. Tiyak na dadami pa ang mga order. Kung mag-isa lang kayo, siguradong hindi nyo kakayanin ang dami ng trabaho, kaya. Sa susunod, ang negosyo ng mga produkto ng bundok. Hayaang si Dayong na ang mamahala. Matanda na kayo. Dapat ay nagpapahinga na lang kayo at nag-enjoy. Tunay nyo namang anak si Dayong. Makakasiguro kayo kung sa kanya nyo ipagkakatiwala. Ipagkakatiwala sa kanya. Tama po. Pagkatapos nito, kampante na kayong magretiro gamit ang kinita nyo. Noong itinapon nyo ako pabalik sa lumang bahay. Isang kahon ng instant noodles. At 200 yuan lang ang ibinigay nyo para palayasin ako. Bakit hindi nyo naisip na darating ang araw na ito? Zhao Dayong, Liu Chunyan. Sobrang kapal naman ng mukha ninyong dalawa. Noong nagsisimula pa lang si Tito Laoshuan sa bundok. Tinakot niyo siyang itatakwil bilang kamag-anak. Ngayon, marunong na kayong tumawag ng tatay. Kakatawa, sobrang katawa-tawa. Dati naririnig ko lang ang tungkol sa mga tao. Walang utang na loob at makasarili. Ngayon ay nakita ko na sa sarili kong mga mata. Itong dalawang hayop na ito. Muntik na kaming mapapirma kanina. Para sa Peking Dragon Patterned Morel. Nakakairita silang makita ngayon. Layas. Bilisan nyo, lumayas na kayo. Tatay. Hindi nyo pwedeng gawin ito. Tunay nyo akong anak. Layas. Tatay. Bingi ba kayo? Pinapalayas na kayo ni Tito Laoshuan. Tatay, patawad po, nagkamali kami. Kahit sabihin nating sina Zhao Dayong at Liu Chunyan ay mga taong walang utang na loob. May isang bagay silang sinabi na tama. Sa pagtitipong ito, si Boss Zhao ang karapat-dapat na hari ng mga produkto ng bundok. Hari ng mga produkto ng bundok. Hari ng mga produkto ng bundok, hari ng mga produkto ng bundok. Mga ginoo at ginang. Tila ang hari ng mga produkto ng bundok ngayong araw ay ang inaasahan ng lahat. Ginoong Laoshuan. Maaari po bang umakyat kayo sa entablado? Binabati po namin kayo. Boss Kian. Nasiyasat na po namin ang pinagmulan ni Laoshuan. Dati sa Kyushu Restaurant. Noong 2 beses silang naipit sa alanganin. Ang matandang ito ang nagligtas sa kanila. Ang imbitasyon para sa pagtitipon ay personal ding ibinigay ni Li Kyushui sa kanya. Li Kyushui. Ang babaeng iyon na naman. Kung hindi ka nakipag-isa sa Zwixian restaurant ko noon, palalampasin ko pa sana. Pero nakipagsosyo ka pa sa isang hampas lupang magbubukid. Para lang sirain ang mga plano ko. Boss Kian. Sina Liu Chunyan at ang asawa niya po ito. Papapuntahin ko ba sila rito sa itaas? Huwag na. Ang dalawang iyan, walang ibang alam kundi sumira ng plano. Puro na lang kamalasan ang dala. Simula ngayong araw, kanselahin ang kontrata nilang dalawa. Sa ating kumpanya. Masusunod po. Chunyan. Kasalanan mo ang lahat. Ikaw na walang silbi. Hindi na natin maaasahan si tatay. Ngayon pati si Boss Kian ay nawala na rin. Kuya Xuan. Binabati kita. Sa eksibisyong ito. Karapat-dapat ka talaga sa titulong hari ng mga delikadesa. Naku, Ina, Li, ako dapat ang mag-alay ng tagay sa iyo. Tungkol sa eksibisyon, kung hindi mo ako pinalalahanan, hindi ko man lang malalaman kung saan pupunta. Pamilya na tayo, kaya huwag ka nang mahiya. Halika, tagay. Tama po, tito. Pamilya na kayo ni Ene, Li, kaya huwag nang maging formal pa. Manahimik ka nga. Kung ano-ano na naman ang pinagsasabi mo.
Nga pala. Nakita ni Boss Wong mula sa kabisera ang live stream ng eksibisyon. At talagang gusto kanyang makita. Sasalubungin ko lang siya sa pinto. Ngayong araw ay may team building ang kumpanya. Kayong lahat mamaya ay mag-alay ng tagay ng maayos kay Boss Wang. Maging listo kayo. Huwag kayong mag-alala, Boss Liu. Hindi ba't si Boss Laosuan ito? Anong ginagawa mo rito? Huwag ka namang masyadong magpakita ng galit sa akin. Nabalitaan kong pumunta ka sa eksibisyon. Kumusta naman ang kinalabasan? Bigo ka, hindi ba? Wala ka bang nakuhang order? Gusto mo bang ipagpakilala kita sa ilang kliyente? Basta't magmakaawa kayo sa akin. Papakisuyuan ko silang bumili sa iyo kahit kalahating kilo. Tama. Magpasalamat na kayo agad kay Boss Liu. Huwag na. Ang Tito Laosuan ko ang hari ng mga delikadesa. Hindi siya nawawala ng mga order. Hari ng mga delikadesa. Ikaw. Isang magbubukid na nagtanim lang ng ilang buwan. Ng mga kabute. Ay nangangahas na tawaging hari ng mga delikadesa. Naniniwala ba kayo? Hindi. Laosuan. Huwag ka nang magyabang dito. Ang tunay na hari ng mga delikadesa ay ang anak kong babae. Na kumatawan sa Zwixian Restaurant sa eksibisyon. Sa lakas at impluensya ng Zwixian Restaurant. Ang titulong hari ng mga delikadesa. Ay tiyak na mapupunta sa anak ko. Tama ba ang sinabi ko? Tama po. Ang anak lang ni Boss Liu ang hari ng mga delikadesa. Ikaw na matanda ka, nangangahas ka pang umangkin ng hindi sa iyo. Humingi ka agad ng tawad kay Boss Liu. Liu Jiangwu, hindi ka ba nanood ng balita bago umalis ng bahay ngayon? Anong ibig mong sabihin? Natalo na ang anak mo. Sa promotion fair sa probinsya. Nakuha ni Tito Laosuan ang titulong hari ng mga pagkaing gubat. Natalo. Nagtatrabaho ang anak ko sa Zwixian Restaurant. Ang Zwixian Restaurant ang nangunguna sa mga pagkaing gubat sa buong probinsya. Matatalo lang sa isang matanda. Impossible. Impossible. Impossible ito. Paano siya naging hari ng mga pagkaing gubat? Boss Wang. Nakiusap ako kay Boss Lee. Na bumili ng ilang pagkaing gubat kay Boss Zhao. Ano na namang ginagawa mo rito? Gusto ni Boss Liu na si Tito Laosuan ay humingi ng tawad sa kanya. Ako. Sinasabing ang anak niya. Ang tunay na hari ng mga pagkaing gubat. Kaya pala anak mo si Liu Chunyan. Liu Jiangwu. Alam mo ba kung ano ang ginawa ko? Para lang makabili kay Boss Zhao. Ng Dragon Patterned Moral. Alam mo ba kung gaano kahirap iyon? Lintik ka. Halos masira mo ang plano ko. Lumayas ka. Simula bukas. Huwag ka nang pumasok. Ngayong. Napatubo na ang mga pagkaing gubat. At nakilala na rin ang tatak ng pagkaing gubat ng Longshui. Ngayon. Oras na para gumawa ng isang bagay para sa sarili ko. Ano ang gusto mong gawin? Ipaayos ang bahay. Hindi naman tayo titira sa lungsod. Kaya magtatayo na lang tayo ng villa dito sa nayon. Nagbabalak pala sila Laosuan na magtayo ng bagong bahay. Ilang buwan lang ang nakalipas. Isa lang siyang mahirap na matanda na pinalayas ng kanyang anak at manugang. At itinapon pabalik sa lumang bahay. Sinong mag-aakala na sa pagtatanim niya ngayon, ang mga order ng pagkaing gubat ay umabot na hanggang Pransya. Nakakainggit talaga. Tingnan mo sila Laosuan. Tapos tingnan mo ang sarili mo. Pareho naman kayong pinalayas ng mga anak ninyo pabalik sa probinsya. Pero bakit ang buhay mo ay naging ganito? Ako. Dito lang naman ako. At nakikigulo pa kay Wang Dafu. Para lang bigyan ng sakit ng ulo si Laosuan. Napakakahiya ko talaga. Tingnan ninyo mga kaibigan. Ang hari ng mga pagkaing gubat ng nayon ng Longshui. Si Laosuan ay gumastos ng milyon-milyon para magtayo ng villa. Mula sa pagpapalayas hanggang sa pag-asenso. Ito ang ating alamat ng nayon ng Longshui. Ito ang bagong bahay na ipinatayo ni Tito Laosuan. Napakaganda naman. Mas maganda pa ito kaysa sa mga bahay natin sa lungsod. Kahit nakatira si Kuya Laosuan sa nayon ng Longshui, ang kanyang panlasa ay mas mataas pa sa maraming sikat na arkitekto. Pumasok tayo sa loob para pasiglahin ang bagong bahay ni Kuya Laosuan. Chunyan, pwede ka bang mag-ayos naman? Mag-ayos ng ano? Hindi ba't nakatira ka rin naman dito? Mag-ayos ka nga.
2 buwan ka nang nakahiga lang dito sa bahay. Sa loob ng 2 buwang ito, ang hulog sa kotse sa bahay, pati ang mga gastusin araw-araw. Ako lang ang mag-isang pumapasan lahat. Iyan lang ba, nagrereklamo ka na? Kung hindi dahil sa walang kwenta mong tatay, hindi aabot sa ganito ang buhay ko. Zhao Dayong, huwag mong kakalimutan. Ang trabaho ng tatay ko. Nawala rin dahil sa tatay mo. Kasalanan ba ng tatay ko iyon? Sino ba noong una? Ang nagpumilit na palayasin siya pabalik sa lumang bahay. Zhao Dayong, lumalaban ka na at sinisigawan mo pa ako. Liu Chunyan, pwede ba maging makatwiran ka naman? Hindi ko na kaya. Kung hindi mo na kaya, mag-divorce tayo. 2 milyong yuan. May pera ang matandang iyan para magpatayo ng villa. Pero hindi man lang tinutulungan ang sarili niyang anak at manugang. Kung hindi mo sana pinalayas ang matanda, pabalik sa na yon. Ang lahat ng ito, dapat ay sa atin na. Kahit ngayon, sa atin pa rin yan. Mayaman at makapangyarihan na ang tatay mo ngayon. Ikaw ang tunay niyang anak. Magkadugo kayo, hindi kanya matitiis. Puntahan natin siya at magmakaawa tayo. Hindi naman siguro niya tayo hahayaang maghirap. Pero, walang pero. Babalik tayo sa nayon ngayon din. Tito, nandito po si Ina, Lee. Hindi tayo nakakain ng maayos sa Kyushu restaurant noong nakaraan. Kaya ngayon, kailangang matikman ko ang luto ni Kuya Laoshuan, na ginawa ng sarili niyang mga kamay. Tamang-tama ang dating mo. Upo ka, bilis. Wow! Ang dami namang handa. Mga simpleng luto lang yan. Tikman niyo na, bilis. Ang sarap. Kumpleto sa kulay, bango at lasa. Siyempre naman. Maraming talento si Tito Laoshuan. Lahat ay kayang-kaya niya. Kung sino man ang makakatuluyan niya, tiyak na magiging masaya ang buhay. Ikaw talagang bata ka. Kumakain ka na nga lang, daldal mo pa. Tay, anong ginagawa niyo rito? Tay, kami ni Dayong. Naparito para humingi ng tawad. Hihingi ng tawad. Tay, mali po ako noong nakaraan. Natauhan na po kami ni Dayong. Aalagaan at rerespetuhin ka na po namin ng mabuti simula ngayon. Alam na po namin ang aming pagkakamali. Parang musang na bumibisita sa manok. Siguradong may masamang balak. Magsabi kayo. Anong kailangan niyo ngayon? Tay, gusto ko sanang bayaran na ng buo ang utang sa bahay. Tay, pati po ako. Gusto ko pong bumili ng bagong kotse. Magkano? 500,000 yuan. Bigyan niyo po kami ng 500,000 yuan. Mula ngayon, magbibigay ako ng dagdag na 50,000 bawat buwan. Kami ni Zhao Dayong ay magiging masunurin sa inyo araw-araw. Tay, lilipat na kami rito bukas. Sama-sama tayong maninirahan sa malaking villa na ito. Wala ba kayong mga hiya? Humihingi kayo agad ng 500,000. At gusto niyo pang lumipat dito. Anak niyo si Zhao Dayong. Ang kinikita niyo ay para rin kay Zhao Dayong. Ano bang mali doon? Kayo, pinutol niyo na ang ugnayan sa akin. Ang pera ko ay wala nang kinalaman sa inyo kahit katiting. May mga bisita ako ngayon. Wala ako sa mood na makipagtalo sa inyo. Tay, tingnan niyo naman ang edad niyo. Gagaya pa kayo sa mga big boss na nagbabahay ng mga batang babae. Si Ina, Lee ay mas bata sa inyo ng 20 taon. Hindi ba't parang matandang baka na kumakain ng murang damo iyan? Ang tungkol sa amin ni Kuya Laoshuan ay wala kayong pakialam. Zhao Dayong, Liu Chunyan. Ngayon ang handaan para sa paglipat bahay ni Tito Laoshuan. Ayusin niyo ang mga pananalita niyo. Sino ka ba para tumahol na parang asong kalye rito? Isa ka lang namang. Walang magulang na nagpalaki at nagturo ng asal. Buntot lang sa likod ng matanda. Tagakain lang ng mga tira-tira. May gana ka pang pangaralan ako. Ano ka ba sa tingin mo? Tumahimik ka. Matanda. Kahit sigawan mo pa ako, walang silbi iyan. Ayos lang kung hindi ka magbigay ng pera ngayon. Pag namatay ka na. Lahat ng mga ari-ariang ito. Itong villa na ito. Mapupunta rin sa amin ni Zhao Dayong balang araw. Hindi ba't pera ang gusto nyo? Tingnan nyo ng mabuti. Kaninong pangalan ang nakasulat dito? Pagmamay-ari ng villa sa nayo ng Longshui. Laoshuan. Ernyu. Tito Laoshuan. Gusto niya ng pera. Hinding-hindi mangyayari iyon. Si Ernyu para sa akin ay hindi kailanman naging asong kalye. Siya ang kasosyo ko sa negosyo. Ang perang ito ay ang parte sa kita ni Ernyu. Matagal ko na itong inihanda para kay Ernyu.
Kung sakaling dumating ang araw, na gaya ng sinasabi ng dalawang hayop na ito, may mangyaring masama sa akin. Ang pera at ang taniman, lahat ay magiging sa iyo na. Tay, hindi niyo pwedeng gawin yan. Kami ni Zhao Dayong, ang tunay niyong anak at manugang. Huwag kayong magpadala sa kalituhan. Maliwanag na maliwanag ang isip ko ngayon. Noong wala akong pera at wala ng silbi, itinapon niyo ako pabalik sa lumang bahay. Ngayong may pera na ako, nagmamadali kayong kilalanin ako bilang ama. Ernyu, palayasin mo ang dalawang walang utang na loob na ito. Paalisin mo sila. Kayong dalawa, ang lakas ng loob niyong galitin si Tito Laoshuan. Tito, kunin niyo na po ulit ang pera. Alam ko po na kanina, galit lang kayo kay Kuya Zhao Dayong. Kahit 10,000 lang bawat buwan. Sapat na sa akin yun. Hindi ako nagbibiro. Ang perang ito, matagal ko nang inihanda para ibigay sa iyo. Tito, New, kung wala ang iyong tricycle noong una, ang mga ani ko sa bundok, hindi makakarating sa Kyushu Restaurant. Sa mga nakaraang araw, kung wala ka, na tumutulong araw at gabi, ang mga ani ng Longshui, hindi lalago ng ganito. Tingnan mo ang narating natin ngayon. Karapat-dapat lang sa iyo ito. Ako si Zhao Ernyu, walang ama't ina. Tito Laoshuan. Simula ngayon, ikaw na ang tunay kong ama. Ano yung ingay na iyon? Laoshuan. Ang mga masasamang salita noon. Dala lang ng daldal ng aming mga bibig. Ngayon, humihingi ako ng paumanhin sa iyo para sa buong nayon. Ano't ginagawa niyo ito? Laoshuan. Sa mahabang panahon, pagod na kaming maghirap. Si Matandang Huang, sumama sa construction site noong 1 taon. Di sinasadyang natuhog ng bakal. At nasugatan. Dahil sa impeksyon. Nawalan siya ng 1 kamay. Si Matandang Zhang, para maipagbili ng bahay ang anak. Naibenta pati lumang bahay ng pamilya. Ngayon, kasama ang asawa. Nakikipagsiksikan sa 1 kubo. At si Matandang Li, katulad mo rin. Maayos naman ang buhay sa lungsod. Pero pinalayas ng sariling anak. Sa dami ng nasabi ko. Sa madaling salita, iisa lang ang pakay namin. Laoshuan, gusto naming matutong magtanim ng ani sa bundok kasama mo. Turuan mo naman kami. Pwede ko kayong turuan. Depende sa sarili ninyong pagsisikap kung gaano kabilis matuto. Sakto. Kulang din ako sa tao rito. Kapag natuto na kayo, direkta na kayong magtrabaho sa Longshui Mountain Treasuries. Kayo ang kikita, kayo ang gagastos. Hindi na kailangang umasa sa mga anak. Tito, kasya pa ang tubig sa balon natin para sa ilang araw. Pero masyadong marami ang mga naipong order. Kapag hindi tayo nakapaglabas ng mga kabute, baka makansela ang kontrata natin. Talaga namang nakikipaglaro ang tadhana. 2 buwan nang walang pumatak na ulan. Hindi lang ang mga kabute, pati na rin ang ibang mga pananim. Nagtutuyuan na, at namamatay. Tungkol sa problema sa tubig, gagawa ako ng paraan. Nahanap ko na. Isang boat ng mineral water. 10 piso. Isang drum ng tubig para sa pang-araw-araw. 200. Napakamahal naman yan. Sobra namang panalamang yan. Huwag mo akong daanin sa ganyang mga pananalita. Walang silbi ang mga pinagsasasabi mo. Kung bibili ka, bumili ka. Kung hindi, umalis ka rito. Kung wala kayong pera, pwede rin ninyong isangla ang lupa ninyo. Tito, si Kian ba iwan iyon? Pinangangasiwaan niya ang panahon ng tagtuyot para magbenta ng tubig sa napakamahal na presyo. Ang isang balde ng tubig na pang-araw-araw. Singil niya ay 200 yuan. Higit pa sa 10 beses kaysa sa karaniwang presyo. Bukod pa doon, pinalabas pa niya ang monopolyo. Sa kalapit na 3 na yon. Kapag may gustong magpasok ng tubig,
Harang at kuha agad sa kanila. Gusto niya talagang pilitin ang nayo ng Longshui. Hanggang sa mamatay tayo sa paghihirap. Napakawalang hiya talaga niya. Lao Xuan. Nagkita na naman tayo. Oh, ang sinasabi mong mga natatanging kabute. Mukhang karaniwan lang naman pala. Kailangan mo bang ibenta ko sa iyo ang ilang tubig? Ibinebenta ko sa iba sa presyong 200 bawat balde. Pero para sa iyo, 2,000. Siyempre, kung lalapitan mo ako ngayon ng nakaluhod at magmamakaawa, at aaminin mong basura lang ang kabuti mo, at ang kabuti naming mga kian, ang tunay na pinakamagaling sa bundok, ang tubig na ito, baka maibigay ko sa iyo ng mas mura. Huwag ka nang mag-alala, James. Kian, kahit walang tubig mo, ang mga kabuti sa nayo ng Longshui ay hindi pa rin mamamatay. Matanda, huwag kang masyadong matigas ang ulo. Ang tubig sa mga nakapaligid na bayan ay hawak naming mga kian. Kung gusto ninyong gumamit ng tubig, kailangan ninyong bumili sa amin. Hindi rin sigurado yan. Ernew, tara na. Ang matandang ito, matigas pa rin ang loob. Kahit gaano pa katigas ang loob, walang silbi yan sa panahon ng tagtuyot. Kian, nagtanong na ako. Sabi ng kaibigan ko sa Bureau ng Meteorology sa munisipyo. Sa susunod na 2 buwan, sa lugar nating ito, wala pa ring malakas na pag-ulan. Magaling. Tingnan natin kung hanggang kailan. Ang matandang yung sila Usuan. Makakatagal. Ipagpatuloy ang pagbili. Sa paligid ng 100 milya. Basta may magpasok ng tubig sa nayo ng Longshui. Kahit magkano pa yan. Harangan ninyong lahat. Lao Xuan. Kapag wala pang tubig, sira na ang buong ani ng kabute ngayong panahon. New. Kunin mo ang tubig mula sa balon natin. At ipamahagi mo muna sa lahat. Opo. Lao Xuan. Ang kaunting tubig mo sa balon. Kulang pa kahit sa sarili mong mga kabute. Huwag kayong mag-alala, Kapitan. Sigurado akong makakahanap ako ng bagong pinagmulan ng tubig. Li Qiushui, tulungan mo akong magdala ng tubig. Kuya Xuan, nasubukan ko na. Paglabas pa lang ng truck ng tubig sa lungsod, hinarang na agad nila. Bantayan ng mga tao ni Qian Baiwan. Nang 24 oras. Basta't papunta sa direksyon ng nayo ng Longshui. Kahit magkano pa yan. Aagawin nila sa mataas na presyo. Hayaan mo lang. Direkta mong ipadala. Ipadala mo kung gaano karami ang meron. Ang ibig mo bang sabihin? Hindi ba't marami siyang pera? Hayaan mo siyang bilhin ang lahat ng kaya niya. Kuya Lao Xuan. Kahit hindi ko alam kung bakit mo ginagawa ito. Nagtitiwala ako sa iyo. Ang tubig na ito, bakit may lasang tamis? Magiging pareho ba ang tubig sa balon ng tito ko? Kumusta na doon sa nayo ng Longshui? Ipinamimigay ni Zhao Laoxuan ang tubig sa sarili niyang balon. Sa mga kabanbarangay, nag-aagaw buhay na lang ang mga kabute. Hindi na tatagal ng ilang araw. Hindi na niya kaya. Sa wakas, sumuko rin siya. Ipagpatuloy ang pagbili. Kunin ninyo ang lahat ng pinagmumulan ng tubig para sa akin. Pero Boss Kian, ang cash flow ng kumpanya. Sinabi ko ng bilhin nyo. Kapag lumuhod at nagmakaawa na sa akin si Zhao Laoxuan, mababawi rin ang lahat ng pera. Opo. Nasaan na si Zhao Laoxuan? Bakit hindi pa siya pumupunta rito para humingi ng tawad? Hindi pumunta si Zhao Laoxuan. Kasama niya ang mga nayon. Naghumukay sila ng panibagong balon. Anong sinabi mo? Boss Kian, may natuklasan kami sa gubat na isang napakalaking ilog sa ilalim ng lupa. Kayo po, bumibili pa rin ba kayo ng tubig? Ano? Saan ka kumuha ng balon? Hindi maaari to. Pinatala ko na sa mga geologist. Sa ilalim ng lupa malapit sa bundok Longshui. Walang anumang pinagmumulan ng tubig. Boss Kian, mas makapangyarihan ang katotohanan kaysa sa salita. Ang tubig na ito, kaysa sa 200 piso bawat balde mo. Mas masarap at mas matamis pa ang tubig na pangaraw-araw na ginagamit natin. Boss Kian.
Kian ba iwan, magbayad ka ng utang. Kian ba iwan, magbayad ka ng utang. Kian ba iwan? Pinaghihinalaan kang nagbebenta ng mga peking at mababang kalidad na produktong agrikultura. Desperadong sinisira ang merkado. At iba pang mga krimen. Aarestuhin ka na namin ayon sa batas. Kuya Laoshuan, ang hakbang mong ito na umatras upang sumulong. Napakagaling upang hayaan si Kian ba iwan na ubusin ang sarili niyang yaman hanggang mabangkarota. Hindi natalo si Kian ba iwan sa akin. Natalo siya sa sarili niyang kasakiman. Kamakailan ang may-ari ng Zwixian Restaurant. Si Kian ba iwan ay inaresto. Ay, Kuya Long. Nakamiss din kita. Huwag kang mag-alala, pupuntahan kita agad. Ang walang kwentang yun. Pabayaan mo siya sa kung anong gusto niyang gawin. Basta ako, kahit isang minuto. Ayaw ko nang makisama sa kanya. Makikipagdiborsyo ako. Kailangang magdiborsyo. Chunyan. Saan ka pupunta? Wala kang pakialam kung saan ako pupunta. Huwag kang umalis, Chunyan. Hindi ka pwedeng umalis. Pangako sa iyo. Magtatrabaho ako ng maigi para kumita ng pera sa hinaharap. Kumita ng pera. Sa pagpapakapagod mo, 5,000 o 6,000 lang ang kinikita mo sa isang buwan. Pagkatapos bayaran ang bahay at kotse, magkano na lang ang matitira? Kahit bagman lang, hindi ako makabili. Kung hindi ako aalis, gusto mo bang magtiis pa ako sa iyo? Sa ganitong kahirap na buhay, wala ka talagang silbi. May mayaman kang tatay. Pero ikaw mismo ay butas ang bulsa. Chunyan, hindi ka pwedeng umalis, Chunyan. Umalis ka sa harap ko. Base sa pagsusuri, may pagdurugo sa loob ng bungo. Kailangang operahan agad. Kailangan ng pirma ng pamilya. Ikaw ang pamilya, pumirma ka na agad. Bawat segundong maantala ay panganib sa buhay ng pasyente. Hindi ako pipirma. Ang dalhin ko siya rito ay malaking kabutihang loob na. Kung hindi ka pipirma, baka mamatay siya. Bahala siyang mamatay. Wala na akong kinalaman sa kanya. Magdidiborsyo na rin naman kami. Chunyan, iligtas mo ako. Tingnan nyo. Gising na siya ngayon. Dahil gising na, ibig sabihin ay ayos na siya. Aalis na ako ngayon din. Sino po kayo? Ako ang tatay niya. Tay, nandito ka ba para pagtawanan ako? Ano na ang lagay niya ngayon? May pagdurugo sa loob ng bungo. Kailangang operahan agad. Kailangan ng pirma ng pamilya. Sino ba talaga sa inyo ang pamilya? Pumirma na kayo agad. Bawat segundong maantala ay panganib sa buhay ng pasyente. Hayaan na lang natin. Hindi rin naman siya pipirma. Itiko mo ang bibig mo. Doktor, pakiusap po sa inyo. Gawin niyo ang lahat para iligtas siya. Gagawin po namin ang lahat ng aming makakaya. Tay, kamay. Tay, patawad po, nagkamali ako. Ibinenta mo ang lupa para mabigyan ako ng down payment. Nagbuhat ka ng semento sa construction site para lang makapag-aral ako. Pumunta ka sa lungsod para sa amin. Nagpakapagod ka na parang kalabaw para pagsilbihan ang pamilya ko. At noong araw ng kasal ko. Tay, hindi ako tao. Isa lang akong hayop. Tito Xuan. Walang galit ang mag-ama na tumatagal ng magdamag. Kahit magkalamat ang buto, magkadugtong pa rin ang litid. Ngayon, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Una, mag-iwan ka ng pambayad sa ospital. At mula ngayon, hindi na tayo magkikita kailanman. Pangalawa, magpagaling ka muna. Bumalik ka sa nayon ng Longshui. Magtrabaho ka bilang magsasaka sa ilalim ni Anyu. Hanggat hindi ka nakakapag-ani ng unang batch ng mga yamang bundok. Huwag mo akong tatawaging tatay. Isa ka lang empleyado ng Longshui Mountain Treasuries. Tungkol naman sa pagiging mag-ama. Tapos na ang tadhana natin sa buhay na ito. Bahala ka na sa buhay mo. Pag-isipan mong mabuti bago mo ako hanapin.